Ayun, isa pong mapagpalang araw muli sa ating mga kamangyan at sa ating mga katruck drivers. Sa ating pong lahat ng taga-suporta, isa pong mapagpalang araw. At welcome back po sa panibago na naman nating vlog. Ayan, at sa video ngang ito mga kamangyan at mga katruck drivers, ay magbibigay po ako sa inyo ng konting tips kung papaano i-drive ang 10-wheeler na Isuzu na Dikarate. At baka po ito yung ma-trade test sa inyo ng company na inyong papasukan. At least nakapagbigay na ako sa inyo ng ideya. At yun nga mga kamangyan, bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay hinihiling ko po ang inyong suporta. Na-click ang subscribe button at notification bell para updated po kayo sa mga video na i-upload ko at sa mga tips. Pero bago yon, simulan na po natin ang maikling intro. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Bertong Mangyan at gumagawa po ako ng video na tungkol sa mga biyahe, driving tutorials at buhay ng isang truck driver dito sa Pilipinas. At kung ibig po ninyo ang mga ganitong content, feel free po na bisitahin ang aking YouTube account na Bertong Mangyan Vlog at pakipindot na rin po ang subscribe button at bell icon at ito po ay malaking tulong sa amin. Maraming pong salamat. At yun nga mga kamangyan, at bago natin ipagpatuloy, dapat ma-check muna natin ang unit at maikutan muna natin. Tara po! Mga kamangyan, ang gagamitin natin unit at tara po, ituturo ko sa inyo kung paano ito i-drive. Tara po. At ayun po mga kamangyan, bago natin ipagpatuloy ang ating tips sa mga ka-truck drivers natin is ipaliwanag muna natin ang map ng ating cambio. Ano po, meron po siyang 10. Bali 10 po siya, isang reverse, isang cruiser po. 1, 2, 3, 4 na low po yan, low. Dalawa po ang kanyang neutral. Neutral din po ito sa high, 5, 6, 7, 8. So, paliwanag ko lang po saglit ang cruiser. Ang cruiser po is gagamitin lamang natin ang cruiser kapag ito po ay nasa mga matatarik na kalsada. Halimbawa po is loaded yung ating truck at medyo nahirapan si primera and segunda. So, pwede po natin gamitin ang cruiser. At pag na-crawl na po natin yan, kahit hindi po natin apakan ng tudo ang ating silinyador, is iaahon at igagapang niya po ang ating truck kahit po siya loaded. Pero wag naman pong lalagpas sa capacity niya dahil magkakaroon po tayo ng violation lalo na sa LTO. So ayan po, inuulit ko po, dalawa po ang kanyang neutral. So pag po siya ay pinitik paloob po yan is naka-logger na po siya. So pwede mo na siyang i-cambio ng logger. So pag po siya ay pinitik ko ng palabas, yan po yung tinatawag na karatin. Ikakaratihin mo is ayan po, naka-neutral ulit siya, naka-neutral. May 5 gear, 6, 7, 8. Ayan po, pag po nakapwelo na ang ating truck. At ayun nga mga kamangyan, pagpatuloy natin ang tips sa ating mga ka-truck drivers at sa ating mga kamangyan. Ano po, patuloy na natin yung ating pagbibigay ng tips sa ating mga ka-truck drivers at sa ating mga kamangyan. At ayun nga, bago natin i-start, kailangan naka-set belt muna tayo. Ano po? Yan. Make sure po na naka-neutral and naka-brake ka. Ano po? Then po, i-start ko na yung engine natin. Ano po? Ayan, start na po yung engine natin mga kamangyan. At una ko po gagamitin mga kamangyan yung gear na roller gear. So gagamitin po natin, ano po? Ayan, in-roll ko na po siya mga kamangyan. Release ko yung ating handbrake at dahan-dahan po natin papalakarin. Ngayon, ang roller gear po is ang kanya po, ang gamit po ng roller gear is kapag ikaw ay nasa matarik na kalsada, loaded ka, wag naman susubra dun sa capacity ng truck. Is pwede mo itong gamitin. Paahon ka ng paahon, dahan-dahan, at kahit hindi mo po apakan yung silinyador niya, is igagapang niya po ito. Ano po? Yun, start naman tayo sa
sa primera, segunda, tercera, kwarta. Pero low po yun, low. At ayan po, sige, at ito po ang primera nya. Ano po? Ayan, primera. Unti-unti po natin siyang ibibuelo. Primera, segunda, tercera. Tercera low po yan, tercera low. Tercera low. At kwarta low. Ayan po, nakabuelo na po. Ano po? Nakabuelo na po siya. At gagamitin naman po natin yung high gear. Yan po. Number 5. Number 5. Ayan po. Unti-unti po natin ibibuelo siya mga kamangyan. At number 6. Number 6. Yan. Unti-unti po natin siyang ibibuelo para magamit lahat natin ang cambio. At makapagbigay tayo ng idea sa ating mga ka-truck drivers. Ano po? Ito po yung 7 gear. Ayan po. 7 gear. At ibubuelo naman po ulit natin. Nasa high ano na po tayo, nasa high gear. Ano po? Ayan. Buelo natin. Gagamitin na po natin yung last gear, yung 8 po. Ayan na po. Ginamit ko na yung gear na last ano kasi nakabuelo na tayo. Ayan. Ayan. Ganun lang po mga kamangyan ang paggamit ng Isuzu na 10-wheeler na Dikarate. Ano po, para yung mga ka-truck drivers natin na bago pa lang nagamit ng unit na ito at baka rin kayo may trade test sa ganitong unit na 2020 model ng isang company na papasukan ninyo, is kahit pa paano nakapagbigay na ako sa inyo ng idea kung paano natin ito i-drive ng smooth. Ano po mga kamangyan, doon sa mga nagtatanong kung paano gamitin naman yung 10-wheeler puton na Dikarate, is meron po ako dyan mga kamangyan sa description box natin. Click nyo lang po yan at may maliwanag po tayong paliwanag doon kung paano gamitin yung 10-wheeler puton na Dikarate. At ayun mga kamangyan, maraming pong salamat at sana po ay nakatulong sa inyo ang video na ito at nakapagbigay ako ng konting idea. Base po ito mga kamangyan sa aking karanasan sa pag-aaral ng truck na ito. At ayun mga kamangyan, at huwag nyo po sanang kalilimutang i-subscribe ang ating channel, ang ating munting channel. Ano po? At yan po ay isang malaking tulong sa akin, sa ating lahat, para mas lalo po tayong makapagbigay ng mga ideya at tulong sa ating mga ka-truck drivers, sa ating mga kamangyan. At maraming pong salamat mga kamangyan. At tara na po, babiyahin na po tayo. At ngayon po ay nandito tayo sa province of Iloilo mga kamangyan. At marami pong salamat sa patuloy niyong panonood at pagsuporta sa ating channel. Ano po? Ayan po, maraming pong salamat hanggang sa muli ng ating